Ate Ariana! Napalingon ako sa sigaw ni Emmanuel. Nasa tabi pa siya ng pool, basa pang buhok at may hawak na inflatable toy. Agad akong napahinto sa paglalakad at bahagyang tumalikod, saka siya tinapunan ng tipid ng ngiti. Nangiti rin siya, yung tipikal ng ngiting walang filter. Inosente, totoo. Pero ang sumunod niyang sinabi, mas lalong nagpakaba sa puso kong pilit kong tinuturuan ng katwiran. Bagay talaga kayo ni Daddy Zephyr ko. Parang may pumutok na fireworks sa dibdib ko. Ramdam ko agad ang pag-init ng pisngi ko. Pakiramdam ako bigla akong nalunod sa sariling paghinga. Nilingon ko si Zephyr at ganon din siya, nakatingin sa anak niya pero maya-maya lang nagtagpo ang mga mata namin. Walang nagsalita. Ilang segundo lang pero pakiramdam ko bumagal ang oras. Hindi ko alam kung anong nababasa niya sa mga mata ko. Takot, kaba, o yung damdaming halos hindi ko na kayang ikubli. Basta ang sigurado ko sa mga titig niyang iyon para akong natutunaw. Hindi niya kailangan magsalita dahil ramdam ko. Ramdam kong may nararamdaman din siya pero pareho na kaming pinipigilan. Tipid lang akong umiti. Pilit kong ginawang biro ang sinabi ni Emmanuel. Huwag kang maniwala sa anak mo. Bulong ko, nakayuko, kunwari tatawa. Makulit lang talaga siyang bata. Pero kahit pilitin kong gawing biro, hindi ko mapigilan ang malakas na kabog ng dibdib ko. Para akong binubuking ng puso ko mismo. Huwag kang mahulog, Ariana. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Huwag mong hahayaang lamunin ka ng titig niya. Pero paano kung yung titig na yon, yung paraan ng pagtingin niya sa akin, ay eksaktong ganun din ang iniwasan kong maramdaman sa buong buhay ko. Yung pakiramdam na pinipili ako, na ako ang gusto niyang lapitan, ako ang gusto niyang alalayan. Pumikit ako sandali, sapat para habulin ang sarili kong katinoan. Dahil alam kong hindi pwede. Hindi kami pwede. May kontrata. May 10 milyong nakataya at higit sa lahat, may hangganan ng papel ko sa buhay nilang mag-ama. Pero bakit ganon? Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pagkakataong kami ang magkasama, sa bawat titig na hindi naman masabi ko anong ibig sabihin, parang unti-unti kaming nilalapit ng tadhana, kahit kami mismo ang pilit na lumalayo. At natatakot ako dahil baka sa huli, mas masakit pang mawala na isang damdaming hindi man lang nasabi kaysa sa salaping matagal mo nang pinapangarap. Ariana? Napalingon ako nang marinig ko ang tinig niya. Mababaw pero may diin. Ganon siya palagi kapag may gusto siyang itanong, hindi agad-agad, pero ramdam mong may laman. Tipid kong sagot. Pilit ang iti habang umiiwas ng tingin. Wala na kaming ibang kasama sa deck ng yate. Sila Emmanuel at Bella abala sa pagtakbo-takbo sa may gilid ng pool habang kami ni Zephyr na natiling tahimik kanina pa hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan. Paano kung totoong sinabi ni Emmanuel? Tanong niya, diretso. Maniniwala ka ba? Napatitig ako sa kanya. Gusto kong magbiro gaya ng palagi kong ginagawa. Gusto kong iwasan, ikubli ang lahat sa halakak o kung anumang palusot. Pero sa pagkakataong yon wala akong nasabi. Hindi ko alam kung dahil ba sa hangin ng dagat na biglang naging mabigat o dahil sa paraan ng pagkakatitig niya, yung para bang hindi ako po pwedeng magsinungaling. Nabagay tayo? Bulong kong tanong bagat amat alam kong pareho kaming may alam sa ibig niyang sabihin. Tumango siya. Oo, yun. Napangiti ako pero hindi dahil sa saya. Isa yung ngiting parang gusto mong umiyak pero pinipigilan mo. Yung tipong alam mong hindi mo dapat maramdaman pero nararamdaman mo pa rin. Hindi dapat, sagot ko. Hindi tayo dapat paniwalaan si Emmanuel. Bata pa siya. Hindi pa niya alam ang tama't mali. Pero minsan, sagot niya, yung mga bata pang may mas malinaw na paningin kaysa sa atin. Tahimik ulit. Hindi ko alam kung paano siya titingnan dahil sa loob-loob ko gusto kong umamin. Gusto kong sabihin, oo Zephyr. Oo, nararamdaman ko rin. Oo, nahuhulog na rin ako pero may kontrata, may pangarap. May dahilan kung bakit ako nandito sa yate na to kasamang anak niya. May dahilan kung bakit di pwedeng madala ko ng damdamin. Zephyr, tawag ko sa pangalan niya, mahina. Mabait ka, responsable, isang ama at, putol niya. Parang alam na niya ang susunod kong sasabihin. Hindi ko pwedeng mahalin ng isang kagaya mo, tuloy ko. Dahil baka isipin mong ginagawa ko lang to para makuha ang 10 milyon. Iniisip mo ba na yun ang iniisip ko? Tumingin ako sa kanya. Sa wakas, naglakas loob akong titigan siya ng diretsyo. Hindi ko alam, sagot ko.
Pero ayoko nang dumating pa sa puntong kailangan natin pag-usapan to dahil sa huli ako lang ang may talo. Tahimik siyang naglakad papalapit sa akin. Hindi siya nagsalita, hindi siya ngumiti, pero ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya hanggang sa tumigil siya sa harap ko. Pinagmasdan niya ako, yung parang pinag-aaralan ang buong kaluluwa ko. Kung may talo man, Ariana, mahinahon niyang sabi. Hindi ikaw lang, dahil baka matagal na rin akong natatalo sa'yo. At doon, parang bumagsak ang lahat ng depensang itinayo ko. Dahil paano kung totoo nga? Paano kung pareho na kaming nahuhulog pero parehong hindi handang umamin? At paano kung sa pagpipigil naming dalawa, tayo pala talaga ang may talo? Third person's POV. Habang nakaupo si Ariana sa lilim ng isang malaking payong sa deck ng yate, pinagmamasdan niya sina Emmanuel at Bella na masiglang tumatakbo at naglalaro sa paligid. Napansin niyang kapwa na hinihingal ang mga bata, pawisan, at halatang napagod na rin sa kakatawa at kakasigaw. Tumayo siya at agad na lumapit sa kanila. O baka mamaya magkasakit kayo niyan, halika, inom muna kayo ng tubig. Malambing niyang sabi habang inaayos ang buhok ni Emmanuel at inaabot ang tawalang sinampay para kay Bella. Napatingin sa kanya ang dalawang bata pero hindi para sumunod agad. Bagkus may bitbit silang bagong hiling. Daddy, gusto namin pumunta sa isla, sigaw ni Emmanuel habang kumakaway sa ama niyang si Zephyr na kasalukuyang nakaupo malapit sa bar ng yate. Yeah, Daddy Drake, sabay hirit naman ni Bella. Let's go to Daddy's island, it's ours anyway. Napakurap si Ariana. What? Muntik na siyang mabulunan ng sariling naway. Ha? Isla? Tumawa si Bella at proud na sinabi. Yes, Tita Ariana. My daddy owns an island. Super private and beautiful. May mini zoo, may hot spring, at may sariling amusement park. Putok na putok ang kayabangan. Napanganga si Ariana. Literal. Grabe ka, Drake. Napakayaman mo pala. Pero bago pa siya tuluyang mapangiti, biglang nagsalita si Emmanuel. Wala yan sa private jet ng daddy ko. Sabay turo kay Zephyr. We can go anywhere around the world kasi we have our own plane. Ay sus! Napatingin si Ariana sa dalawang bata na halatang ayaw magpatalo sa kayabangan. Sa loob-loob niya, wala pa akong kotse. Kayo, private island at jet ang pinag-uusapan? Lord, paano ba makapasok sa ganitong pamilya? Baka gusto niyo na rin ang sarili niyong planeta, ha? Natatawang sabi niya pero sa isip lang. Pinipigilan niya ang sariling matawa ng malakas sa eksenang mistulang bidding war ng yaman. Samantala, sa isang bahagi ng deck, nakaupo sina Zephyr at Drake. Parehong gwapo, nakapolo, pero bukas ang unang dalawang botones at may hawak na alak habang nagmamasid sa mga anak. Parang tayo lang yun dati eh, natatawang sabi ni Drake, sabay lagok sa baso. Yeah, sagot ni Zephyr. Pero at least hindi tayo nagyayabangan tungkol sa yate at jet sa harap ng mga babae. Sigurado ka? Ngiting may laman ni Drake. Paano kapag babae ang gusto mo? Like Ariana? Tumango si Zephyr pero hindi nagsalita. Ang mata niya ay kay Ariana pa rin nakatuon sa babaeng walang yaman, walang koneksyon pero may puso. At para sa kanya mas matimbang yon kaysa kahit anong isla o sasakyang panghimpapawid. Ariana's POV. Nagpaalam muna ako saglit para magbawas. Pagkatapos, naglakad ako papunta sa kitchen ng yate. Nagbabaka sakaling may mapapakain pa ako kina Emmanuel at Bella. Napansin ko agad ang mga makintab at papulang mansana sa counter. Perfect! Kumuha ako ng isa, naganda ng maliit na kutsilyo at sinimulang balatan yon ng dahan-dahan. Pero sa isang iglap, nadulas ang kutsilyo at dumiretso sa daliri ko. Ow! Napasinghap ako. May dugo agad na sumulpot. Hindi naman malalim pero ramdam ko ang hapdi. Sakit naman. Bulong ko. At akmang hahanapin pa lang ang tissue nang biglang bumukas ang pintuan ng kitchen. Ariana? Pumasok si Zephyr. Hawak ang isang tray na may yelo. Napakunot ang noon niya na makita ang kamay ko. Anong nangyari? Nasugatan lang ako sa kutsilyo. Maliit lang naman. Mabilis kong tugon. Pilit na iniwas ang tingin. Ang OA ko ba? Pero sa halip na tumangulang o magbigay ng tissue, nilapitan niya ako at marahan niyang hinawakan ng kamay kong may sugat. Nagulat ako. Mainit ang palad niya, matatag, maingat, at sa pagkakadikit ng balat naming dalawa para akong nakuryente. Literal, parang may dumaloy na kakaibang sensasyon mula sa daliri ko papunta sa puso.
Napatitig ako sa kanyang mga mata at mas lalo kong nakatulala na makitang seryosong tingin niya. Hindi mo dapat pinapabayaan ang sarili mo? Malambing niyang sabi habang pinapahid ng sugat gamit ang malamig na tela mula sa tray ng yelo. Zephyr, mahina akong tawag. Ano ba to? Ba't parang ang sweet mo? Nag-ipon ako ng lakas ng loob at saka nagtanong. Bakit ganyan ka mag-alala? Gasgas lang naman to. Napatingin siya sa akin. Hindi siya agad sumagot. Inayos muna niyang band-aid sa daliri ko bago siya nagsalita. Ewan, mahinang sagot niya. Siguro kasi kung paano mo alagaan si Emmanuel, parang gusto ko ring alagaan ka. Napatitig ako sa kanya. Walang biro sa tono niya. Walang halong landi, totoo. Nararamdaman ko na naman yung bugso ng damdaming pilit kong pinipigil. Ariana, huwag kang papaasa. Hindi to kasama sa kontrata. Hindi siya po pwedeng maging parte ng mundo mo. Pero ang problema sa bawat haplos niya, sa bawat titig, sa bawat pag-aalala, parang di na ako sigurado kung alin ang totoo at alin ang bawal. Third person's POV. Sabay na lumabas ng yate sina Zephyr at Ariana. May bitbit si Ariana na tray ng mansanas, nakangiti, habang dahan-dahang naglalakad palapit sa mga bata. Kitang-kita sa mga mata niya ang saya habang pinapanood sina Emmanuel at Bella na nagtatawanan sa tabi ng pool. Pero hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Drake ang maliit na bagay. Isang puting band-aid na nakabalot sa daliri ni Ariana. Anong nangyari? Agad na tanong ni Drake. Kunot ang noo habang papalapit sana sa dalaga. Ngunit bago pa siya makalapit ng tuluyan, isang malalim na boses ang pumigil sa kanya. Stay here. Malamig ngunit matigas ang tono ni Zephyr habang nakaangkas ang tingin kay Drake. Parang may ipinaglalaban. Para bang sinasabi niyang akin siya? Napahinto si Drake, halatang nabigla. Napakamot na lang siya ng ulo. Natatawa-tawa sa inasal ng kaibigan. Easy man, concern lang. Biro nito ngunit di na rin tinuloy ang balak na paglapit. Samantala, si Ariana naman napatigil din sa paglalakad. Pasimpleng tinignan si Zephyr na tila ba may sariling mundo na naman. Ano na naman to? Ba't parang pagmamayari mo ko? Napakamot siya sa batok at lihim na napailing. Boss lang naman siya. Bakit parang boyfriend kung umasta? Pero kahit pa magulo ang mga tanong sa isip niya, hindi niya maitanggi na may kilig sa dibdib niya tuwing ganon ang asal ni Zephyr. Kahit gaano pa niya pilit iwasan ang damdamin niya, hindi niya maitago ang unti-unting pagkalunod sa atensyon sa lalaking ayaw niyang mahalin pero mukhang hindi niya na kayang pigilan. Biglang umalingaw ang tunog ng cellphone ni Zephyr habang ang lahat abala sa kanilang kasiyahan. Halos mapatalon si Ariana sa gulat sa pag-angat ng tono ng boses ng lalaki. What? Mariing tanong ni Zephyr habang nakakunot ang noo at tila biglang nagbago ang mood. Nanlaki ang mata nito habang pinakikinggan ang nasa kabilang linya. Lumingon agad si Drake, napansin ang pagkakaiba ng ekspresyon ng kaibigan. Anong meron? Tanong niya, bahagyang lumapit. Napatingin si Zephyr kay Ariana mula ulo hanggang paa. Nakasuot lang to ng manipis na t-shirt at maikling shorts. Basa pang buhok, halatang kagagaling lang sa pool. She's here, malamig na sabi ni Zephyr. Si Noemi, nandito na. Pupunta na siya sa yate any minute now. Parang nalamig ang buong katawan ni Ariana. Napaatras siya ng bahagya. Hawak pa rin ang tray ng mansanas na kanina'y daladala niya. Hindi niya alam kung saan pupunta, saan tatakbo. Hindi pa ako nakapagbihis. Hindi ako handa at higit sa lahat, nandun si Noemi. Napanunok siya, hindi na siya makagalaw. May damit ako sa loob, magbibihis lang ako. Garal-gal niyang sabi pero huli na. Narinig na nila ang paparating na yabag sa may upper deck ng yate. May boses na ng babae sa labas. Zephyr, where are you? Parang tumigil ang mundo ni Ariana. Alam niya kung anong ibig sabihin ng eksenang to. Alam niya lumabag siya sa kontrata at sa harap ng ina ni Emmanuel na ayaw sa kanya, wala siyang karapatan na magsalita. Walang karapatang magpaliwanag. Ariana, tawag ni Zephyr ngunit hindi to kasing lambing gaya ng dati. Mababa at seryoso ang tono. Pero bago pa siya makapagsalita, dumating na si Noemi. Elegante, makapangyarihan ang dating at punong-puno ng pag-aalinlangan sa mga mata. Agad nitong tinignan si Ariana mula ulo hanggang paa. Napasinghap ito. Ano to, Zephyr? Bakit siya nandito? At anong suot niya?
Diretsong tanong ni Noemi. Matalim ang tingin. Napako sa kinatatayuan si Ariana. Hindi niya alam ang sasabihin, walang depensa, wala siyang excuse. Pero bago pa man siya tuluyang mapahiya, biglang lumapit si Drake at tumarap kay Noemi. Ako ang nagaya sa kanya. Matatag na sabi ni Drake. Siya ang kasama ng anak mo at ni Bella. Gusto lang namin maging masaya ang mga bata. Napatingin si Ariana kay Drake. Kitang-kita niya ang pagtatanggol nito. Ngunit alam niya, ang paningin ni Noemi hindi basta-basta matitinag. Nilingon siya ni Zephyr, matalim ang tingin pero may halong pag-aalala. Hindi siya kumibo, ito na ang simula ng pagkasira ng lahat. At habang nakatayo si Ariana sa gitna ng tensyon, alam niyang ang simpleng pagkakasama niya sa yate ay posibleng maging dahilan ng pagputol ng ugnayan niya hindi lang sa trabaho kundi kay Emmanuel at kay Zephyr. Ariana's POV. Hindi ako makagalaw. Parang bigla akong nabaon sa kinatatayuan ko habang pinapanood ang dahan-dahang pagbabago na ekspresyon sa mukha ni Noemi. Mula sa matalim na titig, naging halatang-halata na ang galit sa kanyang mga mata. Ramdam ko lahat ng bigat ng kanyang presensya, para bang bawat galaw ko ay isang kasalanan na. Alam mo ba kung anong kontratang pinirmahan mo, Ariana? Mariing tanong ni Noemi. Ang boses niya ay parang kidlat na dumagundong sa kalmadong paligid ng yate. Napasinghap ako. Gusto kong sumagot. Gusto kong magpaliwanag. Oo, alam ko. At hindi ko sinasadyang labagin iyon. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Hindi ko sinasadya na maging ganito. Ngunit bago ko pa man maibok ang aking bibig para humingi ng tawad, tama na, sabad ni Zephyr. Napalingon ako sa kanya. Maging si Noemi, tila natigilan sa pagputol niya sa salita. Ako nang bahala sa kanya. Malamig na saad ni Zephyr. Kung tungkol sa suot niyang isyu mo, siya lang babaeng naka-uniforme sa gitna ng isang resort. Para siyang napadpad mula sa opisina, papunta sa beach. Natural lang na magsusuot siya ng akma sa lugar. Nanlaki ang mga mata ni Noemi. Anong ibig mong sabihin? Pinagtatanggol mo siya? Zephyr, hindi to part ng usapan natin. Hindi siya dapat maging sentro ng atensyon dito, lalo na't hindi siya dapat nandito sa ganitong okasyon. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na dapat maranasan ni Emmanuel ang normal? Mariing sagot ni Zephyr, unti-unti nang tumataas ang tono. Idihayaan siyang magsaya. At kung gusto ng anak natin si Ariana na kasama niya, bakit hindi? She's not doing anything wrong. Hindi. Umigting ang panga ni Noemi. Hindi mo naiintindihan. Zephyr, ikaw ang pumirma sa kontrata. Ikaw. At sinabi na malinaw na salita na walang personal na relasyon sa pagitan ninyo. Walang labis-labis na koneksyon. Ariana is temporary at yung ginagawa mo ngayon. Ang pagtatanggol mo sa kanya, nilalabag mo ang kondisyon ng kontrata. Temporary? Parang kinuryente ang dibdib ko sa salitang iyon. Naglakad papalapit si Noemi sa harap ni Zephyr. Ang distansya nila ay halos wala na. Ako naman na natiling nakatayo sa gilid, nakayoko, tila isang estudyanteng nahuli sa muling gawa sa harap ng principal. Hindi mo lang siya tinanggap bilang tagabantay ng anak mo, Zephyr. Mariing dagdag ni Noemi. Pinapasok mo rin siya sa buhay ninyong dalawa, emotionally, at alam kong hindi lang batang apektado rito. Napatingin siya sa akin. Ikaw, Ariana, magsuot ka ng disenteng damit kung ayaw mong isipin ng tao na ginagamit mong katawan mo para manatili dyan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Pero bago pa man ako makalunok ng hiya, bigla na lang nagsalita si Zephyr, mas mainit kaysa dati. Enough, Noemi. Mariin niyang sigaw. Kung may problema ka sa akin ka magalit. Huwag mong ilabas sa kanyang frustration mo. At kung tungkol sa kontrata, ako ang may kasunduan, hindi ikaw. Ako ang nakakaalam ng mga terms at kung may nilabag man, ako ang mananagot, hindi siya. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko akalaing ipagtatanggol ako ni Zephyr ng ganito. Sa harap ng ina ng anak niya, sa harap ni Drake, sa harap ni Emmanuel, sa harap ni Noemi. Pero kahit sa gitna ng lahat na iyong isang bagay lang ang tumatatak sa isipan ko. Hindi ito tama. Ang puso ko kumakabog. Hindi ko na alam kung dahil ba sa galit, kaba, o sa damdaming unti-unti kong kinikilala. Ako ang problema.
Ako ang dahilan ng kaguluhang ito. At kung magpapatuloy ako rito, hindi lang kontrata ang masisira, baka pati ang puso ko. Tahimik akong pumasok sa loob ng silid, kasabay ng bigat ng damdaming pilit kong tinatago sa mata ng lahat ng nasa labas. Humugot ako ng malalim na hininga. Hindi ko inaakala na mangyayari ito. Hindi ganitong klase ng eksena ang gusto kong kaharapin sa isang simpleng araw na dapat puro tawanan lamang kasama ang mga bata. Sinimulan kong tanggalin ang suot kong basang shorts at palitan iyon ng komportableng lounge dress. Pero bago ko pa masara ang zipper sa likod ng damit ko, marahang bumukas ang pinto. Napalingon ako. Ate Ariana? Si Emmanuel. Napangiti ako nang may kirot sa puso ko. Oh, Emmanuel, bakit hindi ka muna kay mommy mo? Hindi siya sumagot. Tumakbo siya diretso sa akin at niyakap ang bewang ko. Ramdam ko ang pagkabigla sa pagkakayakap na iyon. Mahigpit, parang ayaw niya akong pakawalan. Lalong humigpit ang hawak ko sa kanya habang tinatanggap ang bigat ng bata sa puso ko. Mas gusto ko pong kasama ka, bulong niya. Pilit akong ngumiti. Hindi ba namimiss si Mommy Noemi mo? Tumango siya. Namiss ko po siya pero mas namiss kita. Lagi kitang hinahanap kahit kasama ko siya ngayon. Hindi ako nakapagsalita. Anong isasagot mo sa isang batang walang kamali-malay sa komplikasyon sa mundo ng mga matatanda? Naglakad kami papunta sa gilid ng kama at doon kami naupo. Hinaplos ko ang buhok niya habang nakasandal siya sa balikat ko. Ate Ariana? Mahinang bulong niya. Totoo ba na hindi na kita makikita kapag pinagalitan ka ni Mommy? Napakurap ako. Pilit pinipigilan at tumulo ang mga luha. Hindi ko alam, baby. Pero sinusubukan ko naman na gawin ang tama. Tahimik siya sandali, tapos ngumiti at tumingin sa akin. Hindi ko po kasi alam yung kontrata. Ang sabi ni Mommy, siya daw yung may karapatan doon. Bago ka raw naging yaya ko, kailangan muna niya ng approval. Napabuntong hininga ko. Alam mo, Emmanuel, nagsimula ako magsalita habang sinusubukan ipaliwanag sa paraang maiintindihan niya. May mga bagay kasi na hindi naiintindihan ng mga bata. Gaya ng kontrata, ito yung parang kasunduan ng matatanda para sa mga ginagawa nila. At minsan may mga bawal, may mga dapat sundin. At kapag lumabag ka, may kapalit. Tumingala siya sa akin. Naguguluhan. Bawal bang mahalin ka, Ate Ariana? Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa batang to. Na tila mas totoo pa kaysa sa maraming matanda, pero agad din niyang itinuloy. Kasi mahal kita, Ate Ariana. Ikaw ang nag-alaga sa akin, nagpapakain, naghihintay sa akin sa pagtulog ko. Humahabol pagtagot ako sa dagat. Ikaw yun, hindi si Mommy. Ikaw ang nag-alaga sa akin. Kaya kung bawal yon, ayoko na ng kontrata. Napatakip ako ng bibig. Diyos ko, paano ba ako magiging matatag sa harap ng isang bata na ang puso'y mas wagas kahit sinong nakapaligid sa amin? Emmanuel, mahina akong bulong. Mahal din kita, bilang isang bata, bilang isang taong minahal ko sa araw-araw na pagsasama natin. E di, bakit po kayo aalis? Muli niyang tanong. Hindi ko siya kaagad sinagot. Hinawakan ko ang kamay niyang maliit at malamig. Hinaplos ko iyon ng dahan-dahan. Kasi minsan, kahit gaano natin kagustong isang bagay o ang isang tao, kailangan natin piliin kung ano ang tama. Hindi lang para sa atin, kundi para din sa kanila. Tahimik siya, sumandal siya sa dibdib ko. Walang ibang ingay kundi ang mahinang paghikbi niya. At doon ko lang naramdaman. Bakit parang habang tumatagal, mas lalo kong nahuhulog sa mundong hindi naman ako dapat bahagi? Kung ganito ang simula, paano ko tatakasan ang sakit sa dulo? Nang makalabas na si Emmanuel sa silid, saka ko palang napakawala ng malalim na buntong hininga na kanina ko pa pinipigilan. Kailangan ko ng tubig, bulong ng isip ko. Diretso akong nagtungo sa kusina, kahit pa alam ko na medyo ito ay malayo sa hallway ng silid. Gusto ko na lang munang mapag-isa. Gusto kong pakalmahin ang sarili ko. Gusto kong tumakas, kahit panandalian lang. Habang nasa kusina ako, kinuha kong pitsyel na malamig na tubig at nagsalin sa baso. Nilagok ko yon ng tuloy-tuloy. Para bang baka sa bawat lagok ay makakalunok din ako ng lakas ng loob. Pero bigla, click! Biglang namatay ang ilaw.